Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, patuloy po ang pandinig ng House Committee on Justice para alamin ang probable cause para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Noong isang linggo, muling ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes ang akusasyon niya laban sa pamilya Duterte na may kaugnayan sila sa sindikato ng droga. Matindi ang pagkanta ni Trillanes, parang nag-concert. Ano kaya ang mararamdaman ng libu-libong naulila na mga biktima ng madugong giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa akusasyong ito? Kapanalig, ayon po kay Trillanes, mahigit 181 milyong piso ang ibinigay sa pamilyang Duterte ng di umano'y drug lord na si Samuel Uy, isang negosyante mula sa Davao. Aba, kababayan. Sa halagang ito, 22 milyong piso ang ibinigay daw kay VP Sara. Halos 52 milyong piso naman kay Davao City Mayor Sebastian Duterte at halos 39 milyong piso kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. At mayroon pang 53 milyong piso kay Kitty Duterte at sa kanyang ina. 15 milyong piso naman ang ibinigay umano kay dating Pangulong Duterte. Isa si Samuel Uy sa mga top campaign donors ni Pangulong Duterte noong tumakbo ito sa pagka-presidente. Dagdag ng ating dating Senador Trillanes, may joint bank accounts sina VP Sara at ang kanyang ama, na kung saan halos 2 bilyong piso ang pumasok na pera mula 2003 hanggang 2016. Aba, kapanalig, hindi mo mabilang, ang dami niyan. Gayon din, may mahigit 110 milyong pisong transaksyon sa joint account naman ni VP Sara at asawang si Man Scarpio. Lahat ng ito, kapanalig, ay hindi raw idineklara ni VP Sara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o yung tinatawag nating SALN. Kung totoo, kapanalig, paglabag ito sa saligang batas at tiwala ng taong bayan, maituturing itong ground for impeachment, pagtatanggal sa nakaupong Vice Presidente. Bilyong-bilyong piso ang pinag-uusapan sa paratang ni Trillanes sa pamilyang Duterte at iniugnay ang mga ito sa droga na sentro ng kampanyang binitbit ng administrasyon ng dating Pangulo. Sa opisyal na tala ng pamahalaan, nasa 6,000 ang napatay o sadyang pinatay sa mga anti-drug operation ng kapulisan. Pero, kapanalig, ayon po sa human rights groups, nasa 30,000 Opo, 30,000 ang biktima ng giyera kontra droga, kasama ang tinatawag nating mga EJK, extrajudicial killings. Noong Huwebes lamang, kinumpirma ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang 3 kaso labang kay dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, nakita nilang mayroong substantial grounds upang dinggin ng ICC ang mga pagpatay na iniugnay sa kanya dahil na rin sa inilunsad niyang giyera kontra droga. Nakakarima rin ang larawang iginuguhit na mga pangyayari. Kung mapapatunayan, kapanalig, nakinabang ang pamilya Duterte mula sa maruming pera ng ilegal na droga habang kinakatay ang maliliit na taong pinaghihinalaang sangkot daw sa droga. Dumanak ang dugo ng mahihirap at napuno ng takot ang mga komunidad habang nagpapasasa sila sa maruming kayamanan. Hindi kaya palabas lang ang giyera kontra droga kung saan naging tiket ang buhay ng maraming Pilipino? Ano po sa palagay nyo, kapanalig? Patuloy ang hamon sa ating mga Kristiyano na alamin, isulong ang katotohanan. Katotohanan ang tunay na magpapalaya sa atin, sabi nga sa Juan 8. Kakabit nito ang katarungan o ang pagkakaloob ng nararapat sa bawat tao. Ang katarungan ay pagkilala sa dignidad ng tao. At hindi ito makakamit kung may lamat ang ugnayan natin sa isa't isa. At panghuli, kapanalig, ang katotohanan at katarungan
ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. Diyos ng pag-ibig at ating pagmamahal sa kapwa. Hinahamon tayo ng pag-ibig na ito na lumabas sa ating mga sarili ng ang katotohanan, ang katarungan, ang lumaganap. Kaya kapanalig, hindi dadaloy ang katarungan na siyang tinutukoy sa aklat ni Amos 5:24 hanggat hindi natin nalalaman ang katotohanan sa likod ng akusasyon sa ating mga leader at hanggang hindi nabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng giyera kontra droga at marami sa kanila, halos lahat sila, mga dukha. Sikapin nating maging mapagmahal tayong lipunan sa pamamagitan ng paghahanap sa katotohanan at paggawad ng katarungan sa mga pinaslang. Tapusin na natin ang palabas ng mga naghahari-harian sa ating bayan. Maghari ang katotohanan, maghari ang katarungan, maghari ang pag-ibig ng Diyos. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.